Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure videos. At ito nga po ay ang naipadala sa atin ng ating ka-treasure hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. Ito po ay legit Yamashita Treasure Site o pinagtataguan po ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Kaya't atin pong mapapansin na ang mga batong kanya pong ipinapakita sa video ay may mga nakaukit po na mga sign markers at may mga shape, may mga hugis ang mga bato na square at may mga makikita tayong nakaukit na mga sign na mga tuldok at may mga kakaibang disenyo na nagsasabing ito nga po ay may itinatagong sikretong kayamanan. At sa makikita natin sa mga batong yan na sadya pong i-final na nakapurmang kwadrado, yung iba ay pyramidal, no? Makikita natin parang triangular, yan po ay nagsasabi ng kayamanan ni Yamashita sa kabundukan ng Pilipinas, itinago sa kabundukan ng Pilipinas, at atin po itong babasahin. Bibigyan po natin ito ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Actually, nabigyan na po natin ito ng kahulugan nung una niyang video, subalit atin po itong kukumplituhin sapagkat medyo nagkulang po doon. Wala po yung mga triangular rocks noon na hinahanap doon po sa marker. Ayon po sa ating makikita ay legit nga po itong ginawa ng mga kamay ng tao. Yan pong makikita nating mga bato na yan ay nakahugis, parang nakataob na letter C, letter D. Yan po ay may sinasabing sikreto sa area. Mayroong itinatagong kayamanan sa lugar na kung saan itinago po ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. So atin pong bibigyan po ito ng mga kahulugan ang kanya pong mga marker sign na ipinakita dito po sa kanyang video, no? Ito nga ay masasabi nating napakagandang mga sign markers na sadyang ginawa ng mga kamay ng tao. May makikita tayong parang mga letter C na nakataob, no? Yan po ay mga sign ng kayamanan, itinagong kayamanan sa ilalim na nagsasabing may sikretong lagusan, may sikretong daanan, may sikretong kwarto, tunnel sa ilalim na kung saan dyan sa ilalim ng burol or bundok ay may ginawa silang treasure vault na kung saan kanila pong naitanil dyan po sa area na yan. At atin pong titingnan ang mga sign markers na nagkukwento tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Bibigyan po natin ito ng kahulugan, itong kanya pong mga sign markers, no? So sa atin pong makikita, ito po ay triangle na klarong-klaro na may tuldok po sa gitna. Yan po ay nasa Japanese code. Clear treasure deposit, no? In rock triangles and trees. Ibig sabihin yung mga nakatriangle na mga bato, nakatriangle na mga kahoy, ay doon po ang sentro ng posibleng treasure vaults o pinagtataguan ng kayamanan. Yung mga triangular ay tumbok sa ilalim yung pinagtataguan na container or mga treasure vaults, mga konkretong container na kung saan ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. Clear deposit of Yamashita treasure in triangular rocks or triangular trees. At yung mga pyramid na yan ay nagsasabing Yamashita treasure. Hindi lamang iisa, maaaring tatlo or mas marami pa ang itinagong kayamanan diyan po sa ilalim. At yung mga batong yan ay naka-file na box, no? Treasure in box. Naka-box. Treasure in box
box, nakalagay sa mga kahon. Kasi kwadrado yan at sadyang in-engineer ng mga Hapon yan bilang palatandaan na mayroon silang itinagong mga boxes dyan po sa ilalim. Maaring naitanil. May daanan dyan sapagkat yung creek na yan sa baba ay mayroon din niyang duplicate sa bato na mapa. Yan po yung ating titingnan maya lamang dito po sa kanyang ipinadalang markers. So sa makikita natin itong mga batong ito sa itaas ng bundok ay nagsasabing may sikreto sa ilalim. Sa ilalim malawak yan, hindi lang direkta kaagad na dyan mismo sa mga batong yan, maghukay tayo ng parang CR, malaki po ang huhukayin dyan sapagkat minsan ay malawak po ang disenyo ng mga Hapon dyan sa ilalim. Madaming tao ang kanilang pinagtatrabaho dyan. At siguradong mahirap kukunin ang pinaglagyan ng kayamanan sa ilalim doon po sa treasure vaults. Pero yung mga giveaways, yun po ang palaging tinatarget ng ating mga ka-treasure hunter. So ito pong sign na ito ay treasure under, tunnel under. Ibig sabihin nasa ilalim yung treasure at nasa loob ng tunnel, no? Laging makikita natin yan sa Yamashita treasure na naitunnel. Yan po ang mga ganyang sign, no? Treasure under, treasure inside the tunnel. Yan po ay nasa loob ng tunnel ang itinagong sikretong kayamanan. Yan po ay itinago ng mga Hapon, no? Yung mga disenyong yan, no, parang may mga space sa ilalim, yan po ay nagsasabing kwarto ng tunnel sa ilalim. May kwarto sa ilalim ng bundok. Diyan po ay may ginawa ang mga Japanese Imperial Army na kababalaghan na tinago nila. Na yan po ay ang mga kayamanan ng kanilang daladala. So ito nga po ay nagsasabing treasure in box, no? Yamashita treasure in box. Nasa loob ng box, no? May tuldok sa gitna na kwadrado, pabilog. Dalawa ang purpose niyan. Pabilog means nasa gitna ng bundok at mayroon siyang nakalagay sa box. So ito pong sign na ito ay look for tunnel underneath. Hanapin ang tunnel sa ilalim kasi may mata yan Look, sabi niya. Look for tunnel underneath. Nakatago yan sa ilalim. So ang tunnel, wala nang iba. Nandyan na po sa ilalim yan kasi nandyan yung mga batong mga sign. So ito po ay triangular. Yung sinabi niyang in triangular rocks, no? Buried Yamashita treasure. So nandyan ang sentro sa mga triangular na yan. Maaaring tumbok yan sa kwarto sa ilalim. Digging spot, pwedeng magdigging dyan at diretso po yan dun sa posibleng kwarto o treasure vault sa ilalim. Pero malalim yan, hindi yan basta-basta. Triangular rocks na yan ay yan ang daanan, sentro, papunta sa treasure vault. Sentro yan kasi nasa tuktok at makikita natin na may mga shape na triangle yung bato na sinasabi dun sa marker kanina na look for triangular rocks. Yan po ay isa sa pinapahanap. So ito ay mapa, no? Yan po ay mapa ng creek sa ibaba. Mapa ng bundok yan at nagtuturo yan sa posibleng daanan doon sa baba, sa creek. So may daanan pa yan doon kung papasok ka sa ilalim pero nakalock yun at may mga traps doon na posibleng mahirapan ding pumasok kapag pumunta dyan sa ilalim. So sentro dyan ang digging spot sa triangular na yan, no? Yamashita treasure sign ito na karamihan, kadalasan ay diretso sa kwarto yan. Yamashita treasure yan. Ang mga ganitong sign na naka-triangular na mga bato. Pero hindi basta na parang CR lang na huhukayin yan sapagkat medyo may kalaliman yan. Level po doon sa tunnel sa ibaba. Medyo naka-elevate lang ng kunti yung sa itaas. No? So yan po ay sign ng treasure inside the tunnel, treasure under. Yan ay na-file nga ng mga engineer, no? Na nakapaikot na bato at may isang bato. Yan po ay nagsasabing treasure under, treasure inside the tunnel. At posibleng dyan
sa ilalim ay may mga kwarto dyan sa ilalim na pinaglagyan ng mga kayamanan. Yan po ang sinasabi ng mga markers, Yamashita Treasure Sign, symbols na atin pong nakita. So klarong-klaro po yun na nandyan po sa ilalim ng bundok na yan. Pointer po ito at yan po ay nagtuturo sa posibleng daanan, lagusan doon sa ibaba. Doon sa baba siguro ay mayroong creek doon na kung saan may daanan doon papasok dyan sa ilalim. So always sintro po dyan sa itaas, yung may mga bato dyan, yan po ang sintro ng posibleng kwarto-kwarto dyan sa baba ay sa ilalim na pinaglagyan ng kayamanan yun yung treasure vaults. So ito ay isang sign na napakaganda, nakalagay po sa mapa ito, itong triangular na may tuldok sa gitna na clear deposit in rock triangles and triangular trees. So nasa mga bato, doon sa mga batong nakatriangle, mga punong kahoy na nakatriangular ang sintro, doon sa ilalim ay may sikretong pinaglalagyan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So malinaw po ang ating pagbabasa doon po sa kanyang ipinadalang video. Sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng napakagandang kaalaman tungkol po sa paghahanap ng nakatagong kayamanan po ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan po ng Pilipinas. At kung mayroon po tayong nasabing pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo ay hindi naman perpekto. Talagang tao lang tayo, no? Sa lahat po ng mga magagaling, marurunong, pwede po kayong mag-comments ng inyo pong analyzation dito po sa marker sign na ipinadala po sa atin ng ating kababayang treasure hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nalinawan kayo sa atin pong naibahagi sa inyong topic sa araw po na ito. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay makakahanap.